Ay, andyan pala kayo mga kababayan. Kumusta po tayong lahat? Nagbabasa lang po ako ng mga kagulat-gulat ng mga figures. Hindi maiwasan kasi na kailangan natin mag-research ng mga updates. At kumusta po tayong lahat mga kapwa ko waray-waray, may kasi ko waray. Kumusta ka mo dida summer of late At sa mga OFW na katulad ko, sa mga panig na mundo, kumusta po tayong lahat? At sa mga subscriber ko, followers na sumusubaybay sa aking YouTube channel, ang Tito's Random World Search for Truth channel, at sa TikTok po, pati na rin po dito sa Facebook. Ngayon mga kababayan, nung nakarang video ay ginawa ko yung tungkol sa pag-convene ng impeachment court ng Senado. Itong video ngayon may parang connected pa ito nung Senate hearing session nung June 10, yung pag-convene ng impeachment trial ng impeachment court. Now, napansin nyo kung napanood nyo yung live coverage noon, nagkaroon po ng pagkakataon si Senator Judge Amy Marcos na magbigay ng konting pahayag or speech niya. Na sa wari ko mga kababayan, ito po ay parinig niya kay Senator Judge Risa Hontiveros. Alam naman natin ito si Risa Hontiveros ay mahilig mag-grandstanding, pasikat na senador, di ba? Alam natin yun mga mahilig mag-grandstanding, sinasakayan yung issue. Sa akin, opinion lang po ito, personal na opinion, obserbasyon natin sa kanila. Ngayon, bago po akong patuloy, panoorin muna natin itong video clip ni Senator Amy Marcos sa kanyang pagpahayag noong June 10. Sang-ayon po ako sa motion ni Senator Judge De La Rosa at Senator Judge Cayetano, basta't maliwanag na ititigil ang proseso hanggat di natutupad ang dalawang kondisyon na sinaad ng ating amendment. Ang sabi, accountability? Accountability ba talaga? May dalawang SKL ako dyan. Una, SKL, share ko lang na si VP Inday Sara ay sinampahan ng kaso sa Komisyon ng Audit, ang COA, sinampahan ng kaso sa Supreme Court, sinampahan ng kaso sa iba't iba pang korte, sinampahan ng kaso ng Department of Justice, pati na rin ng PNP, at sinampahan ng kaso ng disbarment. At kanina lamang, may panibagong isasampang 612 million na namang confidential fund ng OVP at ng Department of Education. Walang tigil na kaso. Kung accountability ang tunay na gusto ng mga birit ng birit, bakit hindi paghusayan ng mga kaso para panagutin si VP Inday sa mga yan? May multa yan, may kulong, if ever mapatunayan. Aba, damang-dama ang accountability kapag ganyan. Itong impeachment na inipit, inupuan, nilimliman, minadali, ibinalibag sa Senado sa dulo ng sesyon. Ito ay ang pinakamaliit na iskinita ng accountability na yan. Itong ipinipilit na impeachment, aminin man nila o hindi, ay para lamang manira ng imahe ng isang publiko at walang uuwian, kundi pag-disqualify kay VP Inday Sara para sa eleksyon ng 2028. Yun lamang ito. Pinahihirapan pa natin ang ating mga sarili. Alam naman nating lahat, tayo at ang sambayanan, hindi accountability ito. Tungkol ito sa pagpigil kay VP Inday Sara para sa 2028. Huwag na tayo mag-production number. Yan ang gustong puntiryahin. Kaya ang pangalawa kong SKL, ikalawa SKL, saan ka lulugar? Kapag umuo ka sa pagpatuloy ng impeachment, magpadala ka sa mga ambisyoso ng 2028. Kapag pinadismiss o pinaremand mo naman, sasabihan kang pinoprotektahan mo si Inday. SKL, saan ka lulugar? Ako sa tama.
Magpakatotoo tayo, mga kapatid na hukom at senador. Malayo pa ang 2028. Maraming gutom at naghihintay ng serbisyo mula sa Senado. Hindi tanga ang Pilipino. Alam natin ang motibo at tunay na pakay ng mga lulong sa ambisyon at kapangyarihan. Maraming salamat po. Yun, mga kababayan, medyo, kung alam mo naman kasi itong mga makakaliwa or itong mga anti-Duterte or itong mga taong gustong ibagsak si Duterte or masyadong ang feeling nila sa mga Duterte is threat para sa kanila or hadlang sa kanilang mga plano, gagawin nilang lahat. Kahit alam nilang hindi makatotohanan ang mga paratang, gagawin nila lahat. Hindi, ang akin lang dito is kailangan natin magsalita kasi bilang Pilipino, nag-observe tayo ng mga sumusobrang mga maling gawain ng ilang politiko ng ating bayan. Okay? Ito, parental warning again sa mga nanonood. Kung ikaw ay anti-Duterte, kung ikaw ayaw malaman yung mga detalye ng mga katotohanan na aking nadidiscovery, hindi encourage ko po sa inyo, huwag kayo manood sa video na ito kasi ang pag-uusapan dito ay yung sinasabi ko, masakit pakinggan ang mga maririnig mo kung yan ay hindi ka pa handa tumanggap ng mga issue patungkol sa may connection sa katotohanan. Okay? Dahil ito si Risa Hontiveros, kung hindi nyo alam, may nagpapahiwatig na gusto niya magkandidato ng presidente sa 2028, interesado rin siya. 'Di ba? So, ang issue dito, sumasakay sa impeachment na issue dahil nga para mag-grand standing sa aking palagay. Nga, yun ang tono ng salita ni Senator Amy at kahit sino naman. Sinasakyan yung mga issue ng Duterte. Ang problema lang mga kababayan, ay wag ko kung pareho tayo obserbasyon, no? Ito ay mula pa sa simula nung hindi pa ako nagba-vlog, no? Nag-observe lang ako lahat ng mga bumabangga sa mga Duterte, lalo na kay Pangulong Duterte, na mga politiko, bumabagsak ang karir. Pagdating sa eleksyon, talo sila at mahirap na makabangon. Pansinin nyo to, pansinin nyo Nagmula doon sa 8, diretso sa Inidoro yung mga dilawan. Diba? Ang hirap nakabangon. Mayroon ngayon nakabalik si Bam Aquino. Pero medyo nagtahimik muna ng ilang taon. Ang iba hindi na nakabangon, Yung sa Quadcom, 'di ba? Binangga nila si Duterte, pinag-iinitan nila si pinagtutulong-tulungan si Duterte, hindi nanalo. 'Di ba? So, andyan na si Pastor Kuno Abante. Kahit nga yung pagkontempt kay Colonel Grijaldo. Imaginin mo, itong pulis na si Colonel Grijaldo, more than 6 months na nakulong na tinanggalan ng sahod. Kung napapanood nyo, ito yung police colonel nung panahon nung before ng December na pinilit nila mag-testify doon sa Quadcom na hindi nag-conforme ito si Grijaldo. Ang pag-testify against kay Pangulong Duterte doon yata sa kay Garma. Yung Garma ngayon, hindi na natin alam saan nagpunta yung babae na yun. So siniraan din si Pangulong Duterte. Itong taong na to, itong police colonel na to, nanindigan siya. At ito'y sinabi niya doon sa Senado. Ngayon, binalikan ng mga kongresista ng Quadcom na nagpasalamat tayo. Itong mga tao na to na nag-init kay Colonel Grijaldo na ang pasalamat tayo dito si Colonel Grijaldo nanindigan sa katotohanan. Kumbaga handa siya panindigan ang katotohanan. So nakulong siya, na dumaan ang Pasko, dumaan ang New Year, Valentine's Day, birthday, lahat dumaan sa kanyang buhay na hindi niya na-enjoy yun dahil nasa loob ka ng kulungan at walang sweldo. Na kung hindi ako nagkakamali, kaya kumakailan lang na pinalaya na sila dahil nga siyempre graduation na ng mga taga-Quadcom, ang iba hindi nanalo, buti nga, di ba? Ngayon, kaya ko dinudugtong ito mga kababayan, nanggigigil ako, kaya ako nagbablog mga kaibigan, sa mga nakakilala sa akin, bakit nagtatanong, bakit si Tito masyadong agresibo pagdating sa mga issue? Kasi mga kababayan, ang hirap sabihin na nagtutulog-tulugan lang tayo na napapansin naman natin ang mali at ang tama. Kumbaga, sabi nga, kaya namamayagpag ang kasamaan, nagtatagumpay ang kasamaan dahil walang ginagawa ang kabutihan. Kumbaga, nakikita natin na may mali at alam natin ang tama, hindi tayo nag-iingay. So, lumalabas, nasa atin ang burden ngayon na tayo nalalaman natin ang katotohanan na alam natin ang tama at mali. Diba? So, itong mga tao na ito,
Kasi ang Duterte sa panahon ngayon, hindi lang kay Duterte na pangalan. Na naging ano na to, na naging parang legacy na. Itong parang isang ano na ba, legasiya. Na kahit pa siguro mawala na si Pangulong Duterte o mawala na si Sara Duterte, ang Duterte is isang ano na, trademark ng isang Pilipino. Na kung baga, kung sa akin interpretasyon, na kung ikaw ay gagawa ng matino at hadlang ka sa kanila, sisirain ka hanggang bumagsak ka kahit hindi walang katotohanan. Bakit ko po nasabi ito mga kababayan, at ito po ay hindi ko sinasabi paniwalaan nyo, kung nakaabot na kayo sa punto na ito ng aking video na ito, ibig sabihin nanonood na kayo, interesado na kayo makinig. Ngayon po, ito po yung gusto ko lang ipunto. Balik po tayo dito sa impeachment. Marami, may mga law school na nagsisigaw na kailangan matuloy ang impeachment kasi violation ng Constitution. Mga katalituhan nila ginamit na. Pero ang ikinagigigil ko rito, ito yung tinatanong ko mga kabayan na iwan ko sumagi sa isipan ninyo. Bakit itong mga matatalino na ito ng mga tao na nagsisigaw tungkol sa impeachment? Hindi man sila nagsigaw nung nanuhol si Speaker na yung impeachment, kaya na sinampahan ng impeachment si Sara Duterte. Ito makinig kayo mabuti, ay simpleng paliwanag ko lang to. Sa aking ordinaryong isipan, sa aking opinion. Kaya na-impeach si Sara Duterte ay tungkol doon sa confidential fund na 125 million. Ha? Doon nagsimula yun eh. Pero alam natin na hindi yan ang totoong simula. Yun lang ang dinahilan nila, 125 million. Para maging successful itong impeachment, may pasa sa Senado, may file sa Senado, magkaroon ng impeachment trial, sinuhula ng mga kongresista para pumirma. O napapanood nyo ito sa mga balita. Magkano ang suhol? 150 million katumbas sa ayuda. Ha? Di ko ako sigurado kung yun yung pagkakaintindi ko, pero idinayan sa ayuda yung iba. Ha? Isang kongresista, 150 million. Magkano ang hinahabol kay Duterte, kay VP President, VP Sara? 125 million, kini-question na confidential fund. Na ultimo yung COA, mayroon unmodified opinion na ginastos ng tama yung pundo. Ha? Hinahabol nila yung 125 million. Pero ang isinuhol sa mga kongresista para pumirma, 150 million. Ha? Mas malaki pa sa kini-question nila na 125 million. Oh, mga kapilipino, mga waray-waray, mga kababayan ni Tambalos-Los. Ito gusto natin klaruhin dito. Hinabol si VP Sara sa 125 million, pero ang sinuhol daw dito sa mga kongresista para sa pumirma sa impeachment kada isa is 150 million. Ito napapanood ko, mapapanood niyo ito sa social media, kumakalat ito. 150 million kada isa. Ha? Ilan si kongresista ang pumirma? 240 na kongresista ang pumirma. Sabihin na lang natin 240. May nagsabi may humabol pa daw sa pirma nung isinabmit na last hour yung impeachment. Pero doon tayo focus sa 250. 240. 150 kada kongresista daw kuno. Dinaan sa ayuda. I-multiply mo ng 240 na kongresista, lumalabas 36 billion. 36 billion pera ng taong bayan. Ba't di kayo nag-iingay nito? Kayong mga taga-law school dyan, kayong mga, sabi nga, makatao, makabayan, boses ng taong bayan ang inano nyo, bakit hindi kayo nag-iingay dito? Di ba? Nagsimula sa 125 million, in-impeach nyo yung Pangulo natin, ang Vice Presidente natin, pero ang isinuhol doon sa pumirma is 150 million kada isa. 240 times 150 is 36 billion. Ha? Oh, nasaan yung natin? Mga hipokrito kayo mga kababayan, ha? Itong mga iba natin na nagtatali-talinuhan na huwag po tayo maging tanga. Kaya kung sinasadya ito, ipaliwanag sa inyo kahit paano makatulong ako na may labas ang kunti ang katotohanan. Dahil huwag ginagawa kayo tayo tanga araw-araw. Huwag po tayo papayag nga gawin kayo tanga araw-araw. Dahil una, ito, napag-usapan natin itong masuhol. Balik tayo dito sa PhilHealth, ha? Sa PhilHealth, ilang bilyon, ha? 89.9 billion ang ninakaw sa atin. Ito ay pundo para sa mga membro. Nasaan itong mga makabayan? Itong ng busis ng taong bayan. Itong nabiktima rito ay mga membro ng PhilHealth na kinuha ng 89.9 billion. Na kung hindi ako nagkakamali, 60 billion na ang nakukuha. Ha? So, bakit hindi kayo dito nag-iingay, mga kababayan? Di ba? May pinipili lang ba tayo? Kumbaga, naghahabol tayo ng piso. Kaya nga may mga kababayan, natatawa ko dito sa mga kilala ko ng mga edukado na masyado nilang ginigit-git si VP Sara na hindi nga nila alam ang totoong istorya sa confidential, sa proseso ng confidentiality ng pondo.
Tapos ito tayo, naggagalaiti tayo kay BP Sara. Samantala ito napakalayo, bilyon-bilyon, hindi natin hinahanap. Hindi tayo nag-iingay. Di ba? Anong tawag doon? Di ang tatanga natin, naghahanap tayo sa 125 million. Samantala yung sinuhol sa mga kongresista, 150 million kada isa, na lumalabas 36 billion. Pira natin yan. Dito sa PhilHealth, ninakawan tayo ng 89.9 billion. Di ba? So, nasaan? Nasaan ang talino natin, mga kababayan? Na ang ating parang pagkamakabayan ay pinipili lang natin. Lumalabas, mga tangingot tayo. Well, sorry to say, sorry sa paggamit ng ganitong word. Pero nakakatawa kasi nga sabi ko nga sa inyo dati pumapatol ako sa mga discussion about sa anti-Duterte, anti-ano. Ngayon di ko na lang kasi hindi ko na ano na parang ewan ko. Para ba sila yung kabayo na may tapalodo dito? Ay alam mo sa Manila, sa Rizal Park, makita mo yung kabayo doon tumatakbo, hindi nila alam ang dinadaanan nila kasi may tapalodo mata. Kung saan lang nila ano ng kutsir ba yun yung nag-ooperate? So, wag tayo ganun mga kababayan. Kaya yung gobyerno natin nagkakaganito dahil may mga Pilipino na katulad ninyo na nagtatanga-tangahan araw-araw. Okay? Masakit na salita ito mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo kanina sa video na ito bago ko umpisa, wag kayo manunood kasi kung hindi pa kayo handa malaman ang katotohanan. Maging ano tayo, wag tayo maging hipokrito, di ba? Maging hipokrito. Dahil nga, ang pinag-uusapan dito ay ang katotohanan. Hinahanap natin ang katotohanan. Ngayon po, pagdating po dito sa impeachment, magbigay lang ako ng opinion, sariling opinion ko po ito. Ang impeachment sa totoo lang, patay na yan. Alam niyo bakit patay na yan? Ito, ibinalik nung atin na June 10 ng June, Kongreso, na hanggang ngayon, ang Kongreso hindi pa nagre-reply, hindi pa sumusunod dun sa order. Kasi nga, ito nga yung mga ng ilan dyan sa Kongreso. Ang hilig nila kung gumamit ng batas, lalo na yung pagkukuntip, gagamitin nila ng batas para makuntip ang isang tao. Gagamitin nilang batas para ang isang tao makasuhan. Pero pag sa kanila na ginamit ang batas, ayaw na nila sumunod. O, tingnan mo ngayon. Hanggang ngayon di pa nagre-reply. Di ko alam kung mayroon pang hiningi ang Senado. In short, ayaw nila magsumunod sa Senado. So, ano nangyari? Kasi ang feeling nila talaga, ang batas ay kung sila lang may gustong gumamit ng batas, yun lang ang batas. Yung pag ginamitan sila ng batas, hindi sila susunod. Di ba? So, ano nangyari? Nag-warning ngayon ang Senado na pwede nila ipakontempt. Kasi ang nangyayari kasi itong Kongreso, parang ano na si Auntie Claire, dalawa na Dati yung ano lang, yung oversecretary na ngayon, mayroon na sa ano. Kaya nga si Attorney Guanson ba yun? Na babae, sana maging spokesman ni BP Sara para may pantapat sa kanila. Kasi itong mga kahol lang ng kahol na hindi nag-iisip Di ba? So, yun. Nag-warning na kasi nga mahilig lang sila sa social media. Ang Senado, ang korte na, kasi korte ng ano nila para what is this, impeachment court na ang nag-utos sa kanila at sila ang estado ng Kongreso is prosecutor sila. So nag-uutos na ang korte na i-comply nyo ito, hindi sila sumusunod. Kaya nag-warning ang Senado na ang court na impeachment court na i-contempt sila. Yun yung masaya mga kababayan. Kasi kung patuloy sila mga tigasan, mapipilitan ng Senado na i-contempt sila. Tingnan natin kung anong feeling ng ma-contempt, di ba? Pero alam natin, mahilig sila nang hindi sumunod ng batas Batas lang sa kanila, pag sila pabor sa kanila, pag hindi pabor sa kanila, ang dami ng mga dahilan, di ba? Mga papapansin niya sa sosyedad din na, ang dami mga palusot nila. So, yun, mga kababayan, na walang mangyayari sa impeachment. Maniwala kayo sa akin. Hinahanap ko nga yung, alam nyo, natatakot lang ako sa Panginoon, pero parang sa gigil ko lang, hinahanap ko yung vlogger nila, yung mga pro-BBM, yung mga kay tambalos-los mga vlogger, na yung gigilitan daw ang liig niya, live, magigilit daw siyang liig pag nakalabas si Pangulong Duterte sa taon na ito hanggang December. Paano mga kababayan? Si Tatay Digong, so si Pangulong Duterte ay pinayagan na ng interim release o kalayaan, pansamantalang kalayaan. Nandito po yung ipa-flash ko lang sa screen yung petition ng Attorney Kaufman ni Pangulong Duterte ng interim release na nagsasaad na walang pag-opos o hindi nag-object ang mga prosecution team. So mga prosecutor, so dito nakasaad na hindi nag-object ang mga prosecutors. So lumalabas mga kababayan, eto na naman, iyak na naman sila nito.
So hindi ako na pinagtatawanan sila, no. Natutuwa lang ako dahil unti-unting lumalabas ang katotohanan. Ako naman, mga kababayan, is hindi Como Duterte yan, kaya kinakampihan ko hindi. Dahil nga masyado nilang kinakawawa si Pangulong Duterte na nagsilbi ng matino sa ating bayan, di ba? Nagsilbi yung tao ng matino nang dahil lang sa katinuan niya na naging threat sa kanila dahil marami silang kabalbalan, kaya pinipilit nila na hindi sila ang mga Duterte makakurma dahil nga masisira ang kanilang mga plano. Diba? Which is, ang mali nila, matatalino na ngayon ng mga Pilipino. Sabi nga ni Senator Amy, na hindi mga tanga ang mga Pilipino. Ngayon, mga kababayan, patuloy po tayo. Ngayon, may isang kondisyon palang ICC na papayag sila ng interim release ni Pangulong Duterte. May mga kondisyon na kung may tatanggap na mga bansa na membro ng ICC na may tatanggap kay Pangulong Duterte. So, mayroon nagtanggap. Ngayon, hindi sinabi yung bansa. Pero marami akong nakikita na posibilidad na ito yung bansa na pupuntahan nila. Na ayaw ko kung pareho tayo ng hula. Hindi naman ako manghula. Ito tansya ko lang dahil sa social media pinagbabalansi ko. Mayroon nagtiklaim yung Japan na posible sa Japan doon mamalagi si Pangulong Duterte. Sa akin naman palagay, pwede. Kasi alam niyo na, yung dating Prime Minister ng Japan talagang bumisita sa bahay ni Pangulong Duterte. Hangang-hanga siya doon kay Pangulong Duterte. So, mayroon naman sabi sa Hong Kong. Pero akin naman, opinion ko lang to, no? Ako posible sa Malaysia. Alam niyo bakit? Kasi nga, nung Independence Day, nandun yung team ni VP Sara. So, di natin alam kung anong ginagawa na doon. Pero ako, parang malakas ang feeling ko na baka sa Malaysia. Ito yung ating lang haka-haka. Pero ganun pa man, kahit saang bansa pa man, kasi alam ko lahat, maraming bansa ang hindi tatanggi kay Pangulong Duterte. Sa US, hindi tatanggi. Sa Russia, hindi rin siya tatanggihan. Sa China, hindi rin siya tatanggihan. Yan kasi ang leader na pinanguluhan niya or niya yung bansa na wala siyang kinakampihan. Ang sa kanya lang talaga is ang inisip niya yung sarili niyang bansa na hindi siya naging tuta sa ibang bansa. Yung mga pagbabansag sa mga Duterte, mga pro-Duterte na mga pro-China, kalukuhan lang yun. Kasi alam mo, kalukuhan lang yun. Walang ebidensya na konkreto na tayo ay sunod-sunuran sa China. Ang totoo nga niyan, kung nag-aaral tayo sa eskwelahan sa history pa lang, parte na ang istorya ng China sa atin, mga ninunuan natin. Diba? Ilang years ang China na naging sa atin, nag-influensya sa atin, sa culture natin. Diba? At pangalawa, alam niyo bakit? Naalala niyo si Francis Tolentino, yung si Senador Tolentino. Anong sabi niya nung pagkumpanya sa eleksyon? Kung payag kayo na sakupin ng China ang Zambales yata yun, basta part ng Pilipinas, huwag niyo ako iboto. Ano nangyari? Hindi nga siya ibinoto. So, ibig sabihin, alam ng mga Pilipino na walang katotohanan ng aligasyon ng mga pro-China. Kahit ako, mga kababayan, hindi ko kinakampihan ko ang laban ng mga Duterte dahil ang hinahanap ko dito yung justice, yung katotohanan. At hindi ko nagkampi na ako dito sa katotohanan ay pro-China na ako. Kasi strategy nila yan nung eleksyon na gamitin nila itong pro-China na issue para makadagdag ng sa kanila. Itong West Philippine Sea na issue sa eleksyon. So hindi naging efektibo dahil talo lahat iyakan lahat yung ibang senador ng alyansa, hindi nanalo. Diba? So, in short, mga kababayan, ang kasamaan hindi magwawagi. Maniwala kayo sa akin. At kung ikaw, mga kababayan, nanonood ka ngayon, kakaibigan man kita, huwag ka po sa akin magalit. Ang payo ko lang sa inyo, mag-research po kayo, kung may magtanong kayo, mag-research kayo sa Google. Diba? Sa mga news, sa mga ebidensya. Hindi yung basta narinig mo na ganito ka na, di ba? Ako ganun ako, nagsasayang ako ng panahon mag-research bago ko paniwalaan. So, in short, mga kababayan, nagiging kumbaga sa laro, sa championship, nagiging 2-0 na.
Ha? Sa impeachment, panalo ang Duterte. Kasi hindi naman talaga ang target si Duterte, si VP Sara. Lahat ng Duterte, target nila. Diba? 2-0 na. Ha? Ibinalik yung impeachment na, which is malabo na sa 19 Congress, kahit nga si Senate President nagsasabi na ang magkakaroon ng trial sa 20th Congress kung paano papasok na yung mga pro Duterte na talagang bukang bibig si Senator Rodante Marcoleta, Amy Marcos. So mga bukang bibig na nila yan. Bilib lang ako dito sa kapwa kong kalbo, si Senator Ronald Bato de la Rosa, natuto ng lumaban. Pati dati kasi tahimik yan, kaya asar na asar ako, ayaw lumaban eh. Sabi ko, police ito, military ito, pero pagdating sa ayaw makipagdikdikan, pero ngayon lumalaban na. Lumalaban na. Kasi alam mo, sa totoo lang, pag ikaw politiko na tahimik ka lang, kakainin ka ng buo. Magagaling kasi itong mga activist-minded na mga politiko eh. Itong yung mga makakaliwa na influensya ng mga kakaliwa. Mga activist-minded, magaling ng bully yan eh. Gawa ng mga kwento-kwento. So, in short, anong boses ng taong bayan ang pinagsasabi nila? Kasi kung totoo na sa kanila ang boses ng taong bayan, yung majority, bet di sila nanalo. Di ba? Si Espiritu, ang dami dyan eh. Ang dami ng mga kaliwa na laging ginagamit boses ng taong bayan, boses ng taong bayan. Ito si Franz Castro, ang galing eh. Na convicted niyan ha? Convicted yan ng child abuse yata. Di ba? Hindi pa nakulong kasi nagtatago doon sa Kongreso. Ngayon, hindi na Congress. Na hindi na member ng Congress after June 30. Oh, di ba? So, may mga motibo sila mga kababayan na tayo naman, huwag tayo magpapauto. Nasunod tayo sa kanilang mga pinaglalaban daw kuno na prinsipyo. Ang hindi natin alam, na alam ko, na discovery ko, itong mga tao to, kaya nagalit sa mga Duterte dahil mayroon silang mga dahilan. Una, maging siya, kasi may convicted nga siya, takot siya makulong. Si Dilima, di ba? Unliquidated fund ni Dilima nung Justice Secretary pa siya, laki, mas malaki pa kay tawag dito. Unliquidated funds, ha? Mas malaki pa kasabi kay BP Sara na in-impeach nila. Di ba? So may mga dahilan sila. Kasi nga ito si Dilima, natapos ang termino 6 years ni Pangulong Duterte, siya 6 years din sa kulungan. So isa yan na rason na nanggagalaiti siya. So bakit tayo magpapadala dito sa mga tao na ito? Di ba? Ito si Franz Castro. Ito si Risa Hontiveros. Ano mga motibo niya? Kaya nga, mga kababayan, maging alerto na po tayo. Maging alerto na, maging matalino kayo. Although, karamihan, alam mo na, lalo na sa ating mga Pilipino, mahilig tayong mag-judge eh. Di ba? Maranasan natin yan, kahit sa ating mga kamag-anak, kakilala, kaibigan, mahilig mag-judge. Pero isa lang ang masasabi ko sa inyo, kung magpakatotoo ka, kahit anong sabihin nila, ito, ginagawa ko ito, wala akong pakialam anong sabihin sa akin ng mga tao, ng aking mga kakilala. Ang importante, maligaya ako sa ginagawa ko. Nagpapakatotoo ako. Kumbaga, ayaw ko na magtahimik kung alam ko lang, may alam ko naman na mali ang nangyayari. Kasi apektado po tayo. Katulad ngayon, dudugtog ko nito sa pag-OFW ko, no? Tingnan niyo yung mukha ko, sunog, no? Sunog. Medyo, i-reveal ko lang kung bakit kami nandito sa ibang bansa. Karamihan nandito sa ibang bansa, mga OFW, ay hindi kagustuhan, kundi pangangailangan. Na alam niyo, dito sa Saudi Arabia ngayon, naglalaro ang init ng 47 degrees at hanggang 50 degrees Celsius ang init. Kaya nga, ito mga kababayan, balot na ako nito. Atong-patong ng balot nito, pa rin yung balat ko. Ang punto ko dito mga kababayan, kung mag-aayos lang ang Pilipinas, maayos lang ang ating gobyerno sa Pilipinas, maayos lang ang ekonomiya, maayos. Alam niyo bakit ang nakakainis naiinis ako sa ating mga nasa gobyerno? Nabibisi sila sa pamumulitika. Nabibisi sila sa mga Duterte na sinasabi ni Sara, hindi ako ang problema, hindi Duterte ang problema. Maraming problema ang Pilipinas. Ano yung bakit? Pag andito ka sa Saudi Arabia, isang ID lang ang kailangan mo. Lahat ng transaction, isang ID lang. Pag nag-a-apply ka dito, simple lang hinihingi sa'yo. Pasahin mo lang ang interview, at bigay mo na yung mga certificates mo, tapos na. Sa Pilipinas, kadami-dami ang hinihingi ng mga ID, barangay clearance, police clearance, court clearance, NBI clearance, national ID, kung anong ID. Pero alam nyo, magkano sahod? 15,000, 16,000 to 21,000, sure ka pa kung makasahod ka ng 26,000. Di ba?
Sa dami ng arte, ng standards, dahil sa sobrang talino natin, di natin iniisip na yung kapakanan ng mga ng mga Pilipino, yung mga ordinaryo. Di ba? Hindi siguro nila na nararanasan yung kalagayan ng ordinaryong Pilipino. Na itong ayuda, itong AX, itong MAEX, hindi yan ang solusyon. Malaki ang pinapasahod natin dito sa mga ugok na mga naninilbihan sa gobyerno. Pero hindi iniisip ang realidad. Doon pa lang, kasimple lang, na inumpisan na ni Pangulong Duterte noon. Inumpisan na niya. Ginawang 10 years ang passport, driver license. Kumbaga, pinasimple na niya. Pag nag-apply ka, wala ka mo, unang apply mo, wala kang babayaran. Eh ngayon, paano ka? Diyan pa lang sa Pilipinas, actually, umuwi ako nung December eh. Balak ko na sana hindi bumalik, diyan na lang ako sa Pilipinas magtrabaho. Pero anong ginagawa sa Pilipinas? Tatanungin yung edad mo, tatanungin yung ID mo, certification mo, lahat, placing personality. Di ba? Samantala dito sa ibang bansa, malaki nang sisilduhin mo, simple lang hiningi, isang ID lang dito, transaction. Wala na daming chichiborichi. Doon pa lang sana, magkaroon ng pagbabago ang Pilipinas para wala na mag-abroad. Di ba? Ito yung naiinis ang mga kapwa namin mga OFW. Kasi may mga OFW na katulad ko. Ako na mismo. Ang sarap lumaki na lang yung mga anak ko. Naging binata na, matatanda na, mag-aasawa na nga lang. Iniwan ko yan, maliliit pa. 3 years old, 5 years old. Ngayon, malalaki na, hindi ko sila nakisama. Sa punto na may mga pagkakataon na gusto ko na manira na kasama nila. Hindi lang ako, ito yung mga pangarap ng mga Pilipino rito. Pero hindi namin magawa na magawin yun kasi nga, alam mo anong nangyayari sa Pilipinas. Kaliwat kanan ang nakawan. Di ba? Nga itong mga matatalino natin kulo na makamakabayan, doon lang sila nagpupokus sa barya-barya. Hindi nila hinahanap itong mga ninanakaw ng mga bilyon-bilyon sa ating bayan. Pinagtatanggol pa nila, ginagawa pa nilang hero. So, kaya nga minsan, pag nakikita ko sa social media na nag-aastang mga holy ba, yung mga mareliyoso na may tako sa Panginoon, ang sarap pagbabatukan. Sa totoo lang. Kasi kung ikaw totoong may Diyos o may takot sa Diyos, hindi ganyan ang dapat ginagawa mo. Na parang ginagawa mo yung mga Pilipinong tanga na pagka ikaw dihado, ito, may Diyos ako. Pero pag ikaw gusto magnakaw sa taong bayan, lagi mo sinasabi, para ni sa taong bayan, hindi bakit minamasama ang tulong ko sa mga sa taong bayan. Parang sa kanila, pag nagnakaw ka ng 1,000, magnanakaw ka. Pero pag nagnakaw ka ng bilyon-bilyon, milyon-milyon, hindi magnanakaw yun. Kongresista yun. Hindi naman lahat. Di ba? At siguro, ito lang ang papansin ko rito na madalas ako napakomment sa Facebook, no? Sa mga social media. Itong mga speeches nila, Tambalos-Los at saka ni Dayon Yor. Napapansin nyo? Huwag tayo maging manhid na hindi natin pinapakinggan ang hinaing ng taong bayan. Salita ka ng salita, iyan ang gawain mo, hindi mo pinapakinggan ang boses ng taong bayan. Hindi mo pinakikinggan ang mga hirap nating Pilipino. Hindi mo pinapansin ang paghihirap ng mga Pilipino. Salita ka ng salita, wala nang naniniwala sa inyo. Di ba? Kaya pakinggan natin, huwag tayong maging manhid. Pakinggan natin ang hinaing ng taong bayan. Ikaw, di ka na nakikinig. Di ba ang sabi ng taong bayan, mag-resign ka na. Wala nang pakinabang ka. Weak leader ka. Ito, alam na yan eh. Nag-hire lang siya ng spokesman, patagapagtanggol lang niya eh. Tagakahol lang eh, di ba? So, nakakaasar mga kababayan na napaka-hipokrito. Karamihan mga hipokrito. Salita sila, mas gugustuhin ko patawagin Tambalos-Los kaysa magnanakaw. Ganon? Paano kung sabihin ko sa iyo, Tambalos-Los ka na, magnanakaw ka pa? Di ba? Ang bilyon-bilyon ba na pinasinuhol mo dito sa impeachment ni VP Sara, hindi ba yan pagwawaldas, pagdadahat, nakaw sa taong bayan? Mahawa po tayo sa Pilipino, kapwa Pilipino. Ngayon, tayo naman mga ordinaryong Pilipino, hindi tayo nila pansin. Kaya maging matalino tayo. Huwag tayo magsayang ng panahon kapag kakatarangol sa mga taong ito na ginagamit lang tayo para sa sarili nilang interes. Diba? So, yun lang po mga kabayan at siguro sa susunod naman tayo mag-discuss ulit. Marami tayong pag-uusapan, no?